Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakaramdam nyo? Mga kaisipan, mga kung ano ng mga sensation sa katawan, no? Ang tagal ko hindi nag-vlog eh, no? Kasakit kasi ako, no? Tingnan, namayat ako, no? Trangkaso, ubo, sipon, tapos ilang araw akong talagang mahina, no? Pero hindi ko naman kino-connect sa anxiety. No, although meron tayong mga, siyempre nasa may anxiety tayo, anxiety disorder. So, medyo ano na yan, given na yan, no? Na makakaramdam ka talaga ng takot na ano, ewan, no? Tapos yung lagnat ko pa, nasa loob. Wala akong na, hindi ako mainit. Ang pakiramdam ko lang talaga na para akong nanghihina na ewan, na hindi ko maintindihan. Tapos gusto ko siyang ipawis, no? So, ginagawa ko is nag-ano ko, nagko-cover talaga ako. Tapos pag natulog, di ako nag-electric pa. Talagang gusto kong pawisan ako, no? Kaso, yung iniisip ko naman na gusto kong maglakad-lakad, mag ano-ano. Kasi hindi naman, kasi nanghihina nga ako, no? So, yun ang medyo challenging, no? Pero awa ng Diyos, ano naman tayo, no? Nalampasan naman natin yun, no? So, tagal ko rin, tapos wala rin akong boses, no? Ang hirap. Ibang topic natin ngayon, paano ba mag-respond sa anxiety mo, no? Kasi minsan naiisip natin, 'di ba? Na nandiyan na, meron ka na talaga nararamdaman. Ano bang gagawin ko? Ano bang dapat kong isipin? Dapat kong i-respond o tamang gawin para dito mawala tong ganitong pakiramdam, no? Although sabi ko nga sa inyo is yung quick fix, yung parang ginagawa mo siyang madalian para lang mawala yung ganung pakiramdam is although magagamit nyo naman yun, no, sa umpisa, sa unang journey nyo, no, or sa pagsisimula ng inyong recovery, no, magamit nyo yan. Pero katagalan kapatid, no, medyo hindi nyo na maano yan eh. Kasi iisipin nyo na pang matagalan na yung gusto ko. Yung ganun. Kasi although ako naman ginagamit ko rin yan dati, yung mga tools, mga hinga-hinga, mga ganyan. Okay naman sa akin yan. Yun nga lang, syempre, tumagal na ng tumagal na ganun lang ginagawa ko, no? Na umuulit-ulit lang, no? So, sana, sa mga nadidiscuss na natin, no? Sana may nagigets na kayo doon, na tututunan na kayo, no? Kasi, base sa aking experience, no? Yung mga ganung mga tools is, although nakakatulong naman talaga siya, no? May scientific basis naman yun. Pero yun nga, hindi sa lahat ng oras. Di ba, minsan, alam niyo yung mga inhaler, mga Epicasen, di ba? Hindi sa lahat ng oras, no? Kasi, gaya nung sa gamot, di ba? Hindi na makabang buhay, magagamot kayo, no? Na kapag walang gamot is, maano na kayo, parang matataranta na kayo, wala akong dalang gamot, wala akong paano na to, di ba? Hindi na kayo matutuloy dun sa gusto yung gawin, no? Kasi nakadepende na kayo dun sa gamot, no? So, kaya din ako hindi nag-take ng gamot, no? Dahil dun sa mga ganun, no? Kasi ayoko maging dependent, no? Kasi ganyan ang karaniwan nangyayari. Pero depende yan sa sinabi ng doktor, no? Kasi meron akong napanood dati, pataas na ng pataas yung gamot niya. Kasi hindi nahirap na siya eh, nahihirapan na siya na dun sa dose na yun. Tapos tinataasan hanggang sa yun, naging ano na siya, no? Addict na, parang addictive na masyado yung gamot para sa kanya, no? So, sana sa mga ganitong paliwanag ko lang, no, sana maintindihan niyo na kasi mahirap sitwasyon natin, no? Kasi tayo ganito, ganito lang, no? Hindi naman, wala naman akong sinasabing gamot or herbal na para sa inyo, no, na makapagpagaling sa inyo, no? Kasi ganito, salita lang, no? Meron naman iba na pupunta sila sa doktor, pero yung binibigay na gamot, hindi naman nila iniinom, no? So, sayang lang din, di ba? Intro. So yun na nga, no? Paano ba mag-respond sa anxiety mo, no? Allow, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo yun, yung allow the feelings, no? Yung kung ano may maramdaman nyo, hayaan nyo lang. Sige. Kasi yan naman ang talagang ano dyan eh. Paraan dyan eh, no? Hahayaan mo siya. Allow mo siyang lumabas, pumasok, o may gawin sa'yo, no? Kung ano man, ano niya, ilabas niya sa katawan mo, okay lang sa'yo, no? Kasi alam naman natin na anxiety is adrenaline yan eh, no? Lalabas siya, pero hindi siya magtatagal kapatid, no? Kasi base sa experience ko, no?
Sabi ko nga sa inyo, seconds na lang, eh. Dati umaabot ako ng mga 2 minutes, 3 minutes na talagang hirap na hirap ako huminga 'no. So, nanginginig talaga ako. Tapos yung kahit hawakan ko yung baso iniisip ko mabibitawan ko 'to, parang gano'n. Pero hindi ko naman mabitawan kasi alam ko sa sarili ko, sa thinking mind ko na nahawak ko yung baso na yun. So, hindi 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 ko iniisip na mahuhulog yun. Pero siyempre may anxiety tayo, ang iniisip natin is mabibitawan ko 'to, 'di ba? Mga gano'n, mga gano'ng senaryo sa buhay 'no. Minsan naman 'pag lalabas ka, may mangyayari talagang masama sa labas. Ayokong lumabas na, 'di ba? Diyan na nabubuo yung mga agoraphobia kaya hindi ka na halos lumalabas sa inyo kasi iniisip mo na kaagad na may mangyayaring masama or mauulit na naman yung panig na nangyari sa'yo nung nakaraan or matagal na, 'di ba? Gaya ko, ang tagal ko nang huli akong nag-panic 3 years ago pa, 'no? Pero yun talaga grabe yun 'no, na-ospital pa talaga ako 'no. So yun. So alam naman natin ang nervous system is ano yan, wala namang ano yan, wala namang isip yan, eh. Kapag nag-signal ka or nagbigay ka ng takot, although may mga nase-sense kang takot, may naiisip ka na takot, ma-manifest kaagad sa nervous system 'yan. Ang gagawin ng nervous system mo is bibigyan ka ng adrenaline, ilalabas niya ngayon 'yan. Tapos ikaw naman 'to, matatakot ka dun sa adrenaline na yun kasi ilalayo ka dun or itatakbo ka or papatigasin niya yung katawan mo 'no, na ikaw naman na iniisip mo na, "Ano 'to, ano 'tong nangyayari sa akin?" So, yun ang gagawin niya sa'yo kasi niya lang is yung signal na binigay mo sa kanya. So, siya naman gagawin niya yung trabaho niya na iligtas ka dun sa posibleng mangyari 'no, sa mga danger na naiisip mo pa lang 'no. So, ganun ang ano dun. Kaya dapat, bago ka mag-send ng signal kailangan gagamitan mo siya ng isip 'no. Hindi naman nakakatakot yun, eh, 'di ba? Hindi naman hindi naman threat sa'kin yun, eh, wala namang problema dun. So, yung iniisip mo pa lang na matatakot ka, lalabas na kaagad yun dito 'no, sa nervous system mo 'no. So, gano'n naman nangyayari araw-araw sa'yo 'no, kasi mali yung signal na binibigay mo 'no. So, gano'n gano'n tayo 'no. Kaya dapat lagi nating uunawain 'no, lagi nating iintindihin na, hindi naman totoo yun, eh. So, hindi mo kailangan mag-send ng signal dito 'no, sa ano, kasi hindi naman 'to makakapag-isip, eh. Ang gagawin niya lang yung trabaho niya. Dahil nervous system nga siya, 'di ba? So, bibigyan ka niya ng mga kakaibang mga pakiramdam, mga pangkilabot na mga simptomas, mga talagang bibigyan ka na ng sobra-sobrang sintomas dahil nga do'n sa binigay mong signals para sa kanya 'no. So, kaya ang tamang paraan diyan is mag-send ka ng signal na, "Okey ako." Gano'n. Na wala ng problema dito, okey lang lahat dito sa labas, parang gano'n 'no. Magsasabi ka ay magse-send ka sa kanya na ano dito, clear naman dito, walang threat dito, walang danger dito sa paligid kaya kalma ka lang diyan, 'di ba? So, ang gagawin naman ng nervous system mo, wala namang problema. So, hindi ako maglalabas ng adrenaline 'no. So, gano'n na nangyayari sa atin. Kaya dapat lahat ng mga naiisip natin kailangan alamin muna natin 'no, na kung talaga bang totoo o hindi 'no. Kaya lagi ko naman sinasabi sa inyo kung patunayan 'no, kung totoo ba talaga yung threat na yun or danger na sa paligid 'no. Kaya dapat, gano'n palagi para hindi tayo yung lagi na lang may simptomas 'no. So, gano'n mag-respond sa anxiety kapatid. So, yun wala kang ibang dapat walang resistance, walang reaksyon, wala lahat 'no. Wala kang ibang gagawin kapatid 'no, hahayaan mo lang siyang lumabas. Kung sakali mang, may pumasok na or naisip mo na may danger or hindi naman natin maiwasan yun, 'di ba? Lalabas na siya sa pakiramdam mo sa loob ng ano mo, biglang manginginig ka 'no. Yung panginginig na yun is part yun na nag-send ka ng maling signal sa loob mo 'no, sa nervous system mo. So, hindi mo kailangang anuhin yun, hahayaan mo lang siya. Kasi ang adrenaline is may limit yan kapatid 'no, hanggang doon lang yun. Ta's mamaya kakalma ka na 'no. Pero kung bibigyan mo pa ng resistance na, "Ano 'tong nangyari sa'kin? Hala, hala mamamatay na ako." 'Di ba? Parang maling-mali yung pinapasok mo sa katawan mo, eh, 'no? Maling-mali yung binibigay mong signal sa kanya. So, wala, 'di ba? Iikot ka lang dun na paulit-ulit lang na gano'n 'no, na, iba yung dating palagi sa nervous system mo 'no. Kaya dapat, lagi ko paulit-ulit ko sinasabi is, lagi niyong papatunayan 'no. Danger or takot na sa paligid, ang mga nase-sense yung takot is alamin niyo muna kung totoo.
So, sunod natin yung deep breathing, no? Diba? Like ko naman sinasabi sa inyo, tools yan eh, na may scientific basis, no? Actually, ako dati, ginagawa ko rin yan. Hinga-hinga, hanggang sa kumalma. Meron pa nga mga square breathing, mga deep breathing, yung mga 1, 2, 3, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, gano'n, di ba? Alam nyo naman na yan eh. Yung gano'n, na pagdi-deep breathing is nakakatulong talaga yan. No? Parang mapapakalma mo talaga yung sarili mo. Di ba? Parang ano yung bigla kang kikilabutan na ano eh, no? Ayun, isang way yun para mapakalma yung mga nangyayari sa katawan mo, no? Ang bilis ng tibok ng puso mo, kailangan mo meron pa nga iba yung nag-ano sila ng bag, yung brown bag ba yun? Para yung bilis ng tibok ng puso nila is sunod nila dun sa tamang rhythm ng paghinga mo. Kasi ang katawan natin is may rhythm yan eh. Merong tamang tibok, tamang paghinga, tamang sirkulasyon ng dugo, di ba? May ano yan. Pero pag na-tense ka or na lumalabas talaga yung takas ng anxiety mo, no? Talagang bilis ng tibok mo, nagpapalpitate ka. Siyempre, kailangan mo muna siyang pakalmahin, no? Sa tutulungan din ng isip mo yon na, na-anxiety na naman ako. Okay lang to. Yun, parang magsisend ka ng signal sa nervous system mo na, okay lang to. Walang ano dito, walang threat dito, okay lang ako. Ina-anxiety lang ako. Part 2 ng anxiety ko, okay lang ako. Yan. Diyan nalalabas yung mga self-talk affirmation, yung mga pagsasabi sa sarili mo na okay lang ako, walang problema dito. Yun. Isa rin sa nakatulong sa akin yung humming, no? Isa nagaganyan ako, lalo na pag yung ano ko, lalo na yung dibdib ko parang ang bilis-bilis. Yung parang part na rin siya ng breathing pero yun nga meron siyang sound. Parang yun, ginagawa ko yun noon pero ngayon wala na. Parang ano na lang. Ginagawa ko lang yan pag inuubo ako. Minsan pag yung maano yung lalamunan ko, may mga ganyan ako. Di ba? Malaking tulong yan kapatid, no? Parang pampaano mo na lang din, pang-remind mo sa isip, sa sarili mo na na-anxiety ako. Okay lang to. Walang problema. No response is a response, no? Kahit wala kang gawin, kapatid, response yan. Yung baga, di ba, lagi ko naman sinasabi, wala kang ibang gagawin, no? Wala kang ibang iisipin. Kailangan mo lang palipasin siya, lumipas siya, dumaan siya sa'yo, no? Ayun lang naman yun eh. Kasi hangga't natatakot ka dun sa pakiramdam na yun is magtutuloy-tuloy lang yan. Yung fear over fear, di ba? Natatakot ka sa mismong takot mo, no? Kung na-anxious ka sa mismong anxious na pagiging anxious mo, no? Pag umiikot ka lang dun. Kaya dapat lagi natin tatandaan na anxiety attack o adrenaline rush, no? Kailangan lang natin na mapababa siya, no? Kasi sabi ko nga sa inyo yung ibang mga way, mas maano nyo na lang din yan eh, matutuklasan nyo na lang din. Hindi man sa sinabi ko, no, minsan maano nyo na lang, mabilis akong kumalma sa ganun, di ba? Kasi, baga, matutuklasan nyo na yan eh. Hindi naman yung, dahil sa sinabi ko sa inyo is yun na yun, hindi. Merong mga bagay na matutuklasan nyo, malalaman nyo sa paraan nyo lang din, no? Ganun ka, ang recovery kapatid. Marami kayong matutuklasan na wala sa sinasabi ko, no? Basta yan, basta ang tama lang yung ginagawa nyo, tama lang yung pagharap nyo sa kanya, no? Kaya sana magtuloy-tuloy na yan yung mga lagi nyong lagi nyong iano sa isip nyo na okay lang to, wala namang ano eh. Sabi ni Jim Montero, ganito lang daw, di ba? So wala kang ibang gagawin, no? Sabi niya, no response is a response, no? So kahit wala kang gawin dyan, lilipas yan kapatid, no? Mawawala yan. Baga, dadaan yan. Pero yun nga, kailangan nyo lang din yun practicein, no kapatid. Para every time na may lumabas sa inyo, hindi na kayo matatakot na ano na naman to, lalo na yung may mga bagong pakiramdam, mga kakaibang pakiramdam na naman, ano na naman to, sa chat niya na naman si Jay Montero, kuya ganito kasi, ano na yun, ganito. Sabi ko, huwag ka na magulat dyan, no? Kasi yung mga bagong pakiramdam is part lang din yan, no? Meron mga iba dyan, mga halos naranasan na, naramdaman na nila lahat, tapos biglang meron naman panibago, bigla ako nang lalambot, ganito, bakit ganito, di ba?
So, wag na kayong magulat dahil nasa loob na kayo, eh, nasa loob kayo ng anxiety disorder. So, yung mga pakiramdam na yan is natural lang 'no, kumbaga kasama talaga yan. So, wag na tayong magulat dun 'no. Eh, kung anxiety 'to is okey, kung lumilipas siya, nawawala rin naman, kailangan matakot ka pa. So, ito yung last 'no, so wag na kayong maggagawa ng mga kung ano-ano pa 'no. Kumbaga yung kung ano yung mga iniisip niyo sa pakiramdam na yun is baka ganito, baka ganyan, catastrophic ka na naman 'no. Nag-iisip ka na naman na, ganitong mangyayari sa'kin, ganito, meron na akong ganito, meron na akong 'di ba? Hindi mo kailangang mag-isip ng gano'n kapatid dahil sabi ko nga sa'yo adrenaline lang 'yan, lumalabas lang 'yan para bigyan ka ng parang gagawin kang safe sa moment na 'yun 'no. Puwede kang patakbuhin, puwede kang lumaban, patigasin yung mga muscle mo 'no, para labanan yung posibleng threat na mangyari. Dahil nga ang nervous system natin is wala naman niyang isip, wala naman niyang, signal. Ang binibigay lang niya is behavior 'no. Actually kay Claire Wicks ang behavior is pattern 'no. Kumbaga nakakabuo ka na ng pattern na paulit-ulit na everytime na ganito, ganito na yung gagawin mo. So, kailangan nating i-cut yun 'no, baguhin natin yung pag-iisip na gano'n na everytime na lang na ganito is ganito yung ginagawa mo 'no. So, maling-mali yung kapatid. Kaya kailangan natin ma-practice yung pagharap 'no, palagi hanggang sa hindi na bago sa'yo yung mga gano'ng pakiramdam, hindi na bago sa'yo yung gano'ng lumabas na something 'no. Ay, dati na 'to, eh, dati ko na naramdaman 'to, wala naman nangyaring masama sa'kin, yun. Kailangan niyong matutunan yun 'no. So yun lang mga kapatid 'no, sana may na-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog 'no. Sana magtuloy-tuloy na yung paggaling niyo, tamang response 'di ba? Lagi ko naman sinasabi yan na everytime na may lumabas is wala kang dapat gawin 'no. Hayaan niyo lang siya lumipas 'no. Merong mga nagsasabi na about sa panic 'no. Although ako naman dati sobrang nakakatakot talaga yung panic kapatid. Talagang hindi mo ma-explain kahit ipaliwanag mo sa ibang tao yan, hindi nila maintindihan yan 'no. Kasi pag nakaranas ka na niyan talagang napakahirap 'no. So yun lang, maraming salamat. Adios.